Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Mia Tasipshan and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today, our devotion tackles about ano ang hinihingi ng Diyos sa iyo ngayon. So, our concept is all about Christians ethics. So, ang Christian ethics ay tungkol sa tamang pag-uugali at mga desisyong naayon sa kalooban ng Diyos. So, ano ang hinihingi ng Diyos sa atin ngayon? Paano natin dapat ipamuhay ang ating pananampalataya sa mundo? Ano nga ba ang tamang landas na dapat nating tahakin ayon sa kanyang salita? So, our Bible reading is all about Micah chapter 6 verse 8. Itinuro na sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti at ano ang hinihingi sa iyo ng Panginoon kundi ang gumawa ng katarungan, umibig ng kagandahang loob at lumakad ng may pagpapakumbaba sa harap ng Diyos. So, meron tayong mga other Bible readings like Exodus chapter 20 verse 1 to 7, Deuteronomy chapter 5 verse 6 to 21, which is yung 10 utos ng Diyos. So, sa Matthew chapter 5 to 7 is Sermon on the Mount. Matthew chapter 22 verse 37 to 40, ang dakilang utos ng pag-ibig. Galatians chapter 5 verse 22 to 23, bunga ng Espiritu. John 13:34, ang bagong utos, mag-ibigan kayo. And lastly, yung Galatians chapter 6 verse 2, which is pasanin ninyo ang bigat ng isa't isa. So, tungkol saan nga ba tong verse na ito? So, ang verse na ito ay patungkol sa itinuturo ng Micah chapter 6 verse 8, ang tatlong pangunahing bagay na hinihingi ng Diyos sa atin. So, syempre, ang una na dito is yung maging makatarungan or do justice. Pangalawa is yung magmahal ng kagandahang loob, love, mercy, at yung lumakad ng may pagpapakumbaba sa Diyos, walk humbly with God. So, hindi sapat ang panlabas na pagsunod sa reliyon. Nais ng Diyos ang tunay na pagbabago sa ating puso at pamumuhay. So, ang tunay kasi na pagsamba is makikita sa kung paano tayo mamuhay or namumuhay. So, ngayon dadako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is God's moral law brings beauty to the world. So, yung utos ng Diyos ay hindi pabigat, kundi gabay sa ating tamang pamumuhay. So, yung katarungan, habag at pagpapakumbaba ay nagdadala ng kagandahan sa lipunan kapag namuhay tayo ayon sa moralidad ng Diyos. So, nagkakaroon ng kaayusan at kapayapaan. Second teaching is God's kingdom conquers the nation. So, ang plano ng Diyos ay ang kanyang kalooban ang mamayani sa ating mundo. So, hindi ito tungkol sa politika, kundi sa espiritual na pagbabago ng mga puso at kultura. So, ang kaharian ng Diyos ay nagtatagumpay sa pamamagitan ng ebanghelyo at pagbabago ng buhay. So, last teaching is all nations will submit to God's moral law. So, darating yung araw na ang buong mundo ay luluhod sa harapan ng Diyos. Makikita ito sa Revelation chapter 11 verse 15. Dapat ngayon pa lang, dapat na nating ipamuhay yung kanyang mga utos at ang pag-ibig, katarungan at pagpapakumbaba ay siyang maghahari. So, ngayon dadako na tayo sa ating application. So, yung first application is work for the government of Christ. So, dapat natin iparamdam sa iba ang katarungan at habag ng Diyos. Dapat tayo lumaban sa korupsyon at kasamaan sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. So, dapat tayo maglingkod ng may integridad sa anumang larangan ng ating kinalalagyan. Second is fight evil by cooperating with Christ. So, wag maging bahagi ng kasamaan, dapat tayo maging ilaw sa mundo. So, tulungan natin yung mga nangangailangan, ipagtanggol yung mga naapi at ituro ang katotohanan. So, gumamit ng social media at iba pang platform para ipakalat yung mabuting balita. Last application is fulfill the law of Christ, which is love. So, dapat nating mahalin ng Diyos ng buong puso, isip at kaluluwa. So, dapat nating mahalin ng kapwa tulad ng pagmamahal ni Kristo sa atin. So, dapat natin ipamuhay yung pananampalataya sa pamamagitan ng mabubuting gawa. So, ngayon dadako na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion talks about anong magiging itsura ng mundo kung lahat ng bansa ay susunod sa moral na batas ng Diyos. So, para sa akin, unang-una na is magkakaroon tayo ng tunay na kapayapaan, katarungan at pagmamahalan. So, kasi mawawala kasi yung kasakiman, korupsyon at kasamaan. So, yung mundo is magiging mas malapit sa design ng Diyos para dito. So, kung ano ang maaari nating gawin upang mas mapabuti yung lugar na
ating kinakatuyuan. Syempre, magsimula tayo sa ating sarili. So, dapat tayo mamuhay ng may katarungan, awa, at pagpapakumbaba. So, dapat magturo ng tamang moralidad sa pamilya at komunidad. At syempre, gumawa ng kabutihan kahit hindi nakikita ng iba. So, let's pray po. Lord God, turuan mo po akong mamuhay ayon sa iyong kalooban. Nais ko pong maging makatarungan, maawain, at mapagpakumbaba sa iyong harapan. Lord God, bigyan mo ako ng lakas upang ipamuhay ang iyong mga utos at maging liwanag sa mundong ito. Lord God, gamitin mo ako upang ipahayag ang iyong pag-ibig at katotohanan sa iba. Sa ngalan ni Jesus. Amen.